Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Ayan. So, pagpasensyaan mo na yung boses ko, guys, kasi medyo may sakit pa ako ngayon, actually. Tapos na yung, kakagaling ko lang sa trangkaso, pero medyo okay naman na ako ngayon. Konting ubo na lang, so kapit-kapit na lang tayong konti. Ang mahalaga, mabigay ko yung message at yung reading ko sa inyo. Na-miss ko kayo, guys. Yung mga comments ninyo. So, sana mag-iwan kayo dyan ng comment. Nagbibigay ng lakas yun sa akin. Nagpapakita ng suporta. Kahit po simpleng heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun. So, let's start. What do we have here for the sign of Virgo? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Okay. By the way, meron ako mga ibang channel. Yung iba dito, or majority dito ay bago. No? So, please do check it out. Since you are an earth sign, you might want to subscribe or check itong aming bagong channel, which is Earth Sign Philippines. Please do check it out. Okay? So, ayan. Earth Sign, Water Sign Philippines, Air Sign, Fire Sign Philippines, Madam PTV. Yan yung ibang channel namin. And Libra Philippines. Ayan. If you're dealing with a Libra. Let's start. This is love reading for the sign of Virgo. Main energy mo. Queen of Swords. Or the Queen of Spade. No? Jack of Spade is also here. Six of Clover. Okay. I see na gumagawa ka ng paraan ngayon or actions para totally ma-cut off kung ano man itong mga people in the past na nakakonect mo, whether love, energy, or sa career, whoever these people, no, na parang nagawa nila yung purpose nila sa buhay mo eh. So parang you no longer need them. Hindi mo na sila kailangan. And na-experience mo na yung connections with them. No, sabi ko nga, kahit sa love or whatever. At ito, nagbibigay or turo ng malaking lesson sa iyo. Marami kang natutunan sa kanila, marami kang na-realize. And now, you are being more professional, mas marunong ka na sa buhay ngayon, no? And yung iba naman sa inyo, talagang pinananatili mo na lang yung focus pagdating sa mga dapat na pagfokusan na bagay or yung professionalism mo, you know, yun na lang yung parang sabihin na natin pinagtutunan mo ng pansin ngayon. So, yes, the Six of Clover, yeah, nakikita natin yung yung paggawa mo talaga ng action para with the 10 of Clover, 10 is an ending number. So, nandun para i-end and focus on the Ace of Spade, which is mag-focus sa mga bagay na nasa isip mo, new beginnings. And cutting off itong mga taong tapos na yung mga lesson sa kanila. Whether may mga childhood experience ka sa kanila, yung iba kabataan mo pa to eh. Maybe mga classmates mo nung kabataan mo, cutting off yung relationship connection sa kanila. Kasi okay ka na eh. Parang na-realize mo, masaya naman na ang buhay kahit wala sila. And you no longer need them. Yung iba sa inyo, hindi lang isa ang kinat off. A lot of them,
Yung iba sa magkakaibang larangan, yung iba sa trabaho, tas meron pa sa love na kinat-off ka, meron ka pang kinat-off na friends or whatever. So, yung iba, iba-ibang sektor ng buhay mo. Ang nakikitaan natin dito, na ito yung mga tinatanggal mo sa buhay mo ngayon. And, maganda yan kasi dapat palakpakan mo sarili mo kasi letting go is hard eh. Pero nagawa mo yon, meaning, natutunan mo pahalagan yung sarili mo dahil maaaring dumating din sa point mo ng buhay mo na mas pinahalagahan mo sila, yung relationship mo sa kanila, yung mga experiences mo sa kanila, rather than doon sa kung ano yung sa sarili mo. Kumbaga may times na hindi ka na nga nagtira sa sarili mo kasi mas more on sila yung inunawa mo, inintindi mo, binigyan mo ng attention, pansin, etc. Then ikaw, paano ka na? So dumating din sa point mo na yon. Yung iba naman sa inyo, if this is not a person, it could be a situation. Halimbawa, sa career, may career ka na hindi mabitawan kasi ganito, ganyan, na yung mga boss mo or yung mga katrabaho mo is close ka na sa kanila, naging family mo na sila. Pero ngayon, okay lang kahit i-let go to mga to. You have learned how to paano ba sasabihin ito? Lagyan ng boundaries yung sarili mo sa mga bagay na ito, no? Hindi naman pwedeng laging sila na lang, dapat sarili ko naman din. So maganda itong lesson na natutunan mong nakikita natin dito. So a lot of cutting off. So sino to person nakakonect mo pagdating sa usaping love? Virgo. Okay, you do have here, actually, tatlong beses nagpakita yung number 6. I love that. You do have here the 6 of hearts, the 6 of clover at the bottom of the deck na naman. So, kanina nagpakita rin yung si 6 of clover at the bottom of the deck. So, it's an angel number 666. So, nakakita tayo doon ng balance. You know, the number 6 is a balanced number at nagpapakita iyon na ikaw ay marunong nang balansehin yung sarili mo. 'Di ba? Alam mo na kung paano bibigyan ng time, ng effort naman yung sarili mo, ng sarili mo naman, hindi naman pwedeng laging sila, laging 'di ba? Nagkaroon ng malaking shifting at pagbabago sa'yo, in short. And this person na nakikita natin, medyo naglalaylo lang ako sa pagsalita kasi medyo makati sa lalamunan, ano. Wait lang, guys. Okay. So, nagbawas ako ng ilaw. Tsaka, uminom ako ng tubig. So, from time to time, mag-inom ako ng tubig kasi para malesen yung kate, ano. Thank you very much, by the way, dun sa mga talagang naka-follow, nakasuporta sa akin, talagang nagmamahal sa akin. Kasi, yung iba sa kanila, yung talagang pinagdadasal pa ako, no? Nakakatuwa po, nakakataba ng puso. Maraming salamat. So anyway, with the 9 of Spades, I see your person, problemado siya ngayon. Hindi siya okay. Okay? Gusto niyang magkaroon ng, kumbaga para siyang nag-risk eh. Nag-risk siya, and then, akala niya yung pagre-risk niya na yon is mag-work out para sa kanya, but then, it didn't. Hindi nag-work out, bumagsak siya, lumagapak pa siya. Okay? And it could be,
I'm feeling a relationship, honestly. So, this could be a past person, pero nagkaroon ng another relationship sa buhay niya. Pero ito, problematic. Very problematic. Sobrang bigat ng energy. And, sobrang panlumo parang sa kanya. Nag-expect siya. Ang high ng expectations niya regarding dito. Tapos, marirealize niya, I really don't like where am I right now. Or I don't know where this relationship is heading anymore. Parang hindi ko na alam kung saan patutungo itong relasyon na ito para sa kanya, no? Yung mga naisipan niya rin eh. And this could be a past person. Ang una niya kasing inisip is money. And then, akala niya mababago buhay niya because of, yung iba, because of the person. Or yung iba naman, because of yung connection niya with the person, matutulungan siya somehow nitong person na to na mag-increase or mabago yung finances niya whatsoever, or maybe with regard sa career, etc. Malakas ang hatak ng person niya para makuha niya yung trabaho or yung career na gusto niya. Or maybe iba-ibang sitwasyon, guys. Of course, ikaw na maglalagay ng sitwasyon mo kung saan ka doon. Pero let's say etong person niya na ito is pinanghawakan niya yung connection nila na mababago buhay niya dahil dito sa taong to. And financially, kahit papano, hindi na medyo magiging mahirap kasi etong person na to makakatulong sa kanya. And then ngayon, nagapak. Kasi pwedeng yung iniisip niya, yung expectation niya, hindi na meet expectation versus reality. Ngayon, nagkakaroon siya ngayon na reality check. Reality check, hindi basta-basta yon yung pinasok niya, parang ganon. So, nagkakaroon siya ngayon ng realizations, and ano yung emotion ninyo sa isa't isa ng person na ito, bakit siya lumabas dito sa reading. With the Queen of Hearts, and the Five of Spades. Wait lang, guys. Pagpasensyaan mo na talaga kasi medyo iba pa yung boses ko. Honestly, medyo masama pa yung ubo ko. And, pinapost-post ko yung video. Maybe hindi mo yun ma-realize sa video na ito kasi pag pinopost ko, may times hindi na ako nagpapaalam. Kasi of course, kating-kati na alangan naman. So anyway, but if ever hindi ko maipost, pagpasensyahan mo na lang. Okay? Excuse me na lang. The Ten of Clover is at the bottom of the deck. So, okay. Alam mo, nakikita natin dito, mahal mo yung tao. The Queen of Hearts is someone who is willing to love na kahit walang kapalit. Alam mo yon, yung parang bigay ng pagmamahal kahit hindi ganun kalaki yung ibalik sa akin, okay lang. And you're that kind of person eh. You're a giver. And kahit hindi sa taong ito, talagang kahit sa ibang tao, kaya nga to the point na ikaw ay nagagamit or ikaw ay sinasamantala dahil masyado ka mapagbigay. And with the Five of Spades, yun na nga yung unti-unti mong binabago sa sarili mo ngayon. Pero iba kasi tong taong to, parang ang hirap niyang hindi mahalin. Sige, mahal mo siya, pero sige, bahala siya sa buhay niya. You still love the person, hindi naman ibig sabihin na wala na siya sa buhay mo, kailangan gano'n. Nandun pa rin yung pagmamahal mo kasi hindi mo napipigilan, dahil the more napipigilan mo, the more na ang hirap.
Pero as much as possible, no, you're making changes na lang para hindi ka mag-focus sa love na ito na nararamdaman mo sa kanya. And the Five of Spades is showing to me as yung iba may galit. I don't know kung kanino ka galit, kung sa person na ito or sa person niya. Iba-iba ang sitwasyon. Bahala ka na kung saan doon. Pero may galit ako nakikita sa'yo. It could be sa person mo or sa person niya. Okay? But then, yun na nga, maybe yung iba sa inyo, you just want this person na ibigay naman niya yung responsibilidad niya sa kung ano yung naiwan niya sa'yo, if ever meron. Yung iba ganon, kaya may galit pa rin. Kasi, teka, may responsibility siya sa akin. Meron kaming unfinished business. So, paano to? Ano tenga? Ay, yung iba, yung may kinalaman sa children. Anak. So, paano to? Alangan naman. So, yung iba, yung may galit yun dahil doon. So, alin man doon, bahala ka na. But I see that medyo may galit ka talaga. Ano, the Five of Clovers still here. So, yeah, the Three of Spades. So, yung iba galit doon sa third person. Sa third party. Okay. The Joker is here. And the Ace of Hearts. The Ace of Clover is at the bottom of the deck. Gusto ko i-clarify, what's with the Ace of Hearts and the Joker, please? Six of Spades. Seven of Diamonds. Ayoko kasing magbigay ng expectations yung iba. Kaya itatry kong himay-himayin. Okay? Kasi nakakakita tayo dito ng love mula sa taong to. If minsan mo nang sinabi sa kanya na naka-move on ka na. Yung mismo direkta, chinat mo, tinawagan mo, kinausap mong personal, basta nalaman niya naka-move on ka na. And it could be, ngayon mo sinabi, a while ago, mga ilang days nakaraan, weeks nakaraan, or taon. Pero alam mo yan, kung kailan mo sinabi sa kanya. No, pwedeng yung iba years ago, sinabi mo na sa kanya, okay, hindi, okay na ako, naka-move on na ako. Pwedeng years ago na yon. Pero nakita lang natin dito sa reading na this is a sign na ikaw ay mahal pa rin itong taong to. Kung ikaw yung nakapagsalita sa kanya minsan na, hindi, okay na ako, naka-move on na ako. So, I can see love mula dito sa taong to. And with the Joker, hindi nga lang niya kayang mag-take ng risk sa ngayon. Pero nandun yung kagustuhan. No? Kasi there's love eh. And the Seven of Diamonds, this is showing to me as stagnant lang ngayon yung sitwasyon niya. Kaya parang wala siyang choice kasi because of career, because of money involved, etc. So, hindi siya maka-take ng risk ngayon and this person is stuck. So, nakakita tayo ng ganun. Okay? Para naman doon sa ibang hindi ka nagsalita ng gano'n, nagsabi ng move on ako, this person's feelings for you is kung ano yung sinabi niya sa'yo with the Jack of Clover through chat or email, basta with the use of technology, yun yung talagang emotions niya sa'yo, sinabi niya talaga. Okay, with the Ten of Clover, lalo na nagkaroon ng ending sa inyo, may sinabi siyang emotion niya, ganito nararamdaman ko sa iyo, ganyan, ganyan. That is what is real.
Okay, so ano mo, na-gets mo kung saan ka doon. And with the 4 of diamonds, itong focus nito is mag-save or mag-ipon ng pera. Okay, so let's move on to the next part of the reading, which is the near future for you. Ayan, napahaba yung ating reading ngayon kasi medyo matagal akong nawala. In the near future, you do have the King of Spades, the Knight of Diamonds, the Seven of Spades, okay. Six of Clover, the Nine of Clover, and the Six of Diamonds. Alam mo, nagsimula tayo sa 666, nag-end tayo sa 666 din, no? As you can see, sa mga nakalatag na cards natin, ang nakumpletong number sa playing cards deck na ito ay yung 6. O, ayan. Apat ang 6 eh. 6 of Hearts, 6 of Diamonds, 6 of Clover, and 6 of Spade. So, yun lang. The rest is hindi kumpleto, di ba? So, nagtapos talaga tayo with the number 6, which is in numerology, number 6 is balance. So, ayun nga. In the future, na-master mo na yung balance. No? Kasi ganito yan, sa buhay natin, may mga kanya-kanyang pagsubok kasi may mga bagay tayong kailangan nating matutunan, may mga kailangan din tayo kailangan ma-master. Kumbaga sa pag-aaral, 'di ba may mastering pa na tinatawag? No? Ito na 'yon. Sa part ng buhay mo, ang natutunan mong masterin is yung word na balance. And in the future, na kamit mo 'yon. And nakita tayo ng graduation. Hindi, joke lang. Na maganda 'yan. Kasi yung iba, work, you know, Virgos, isa yan sa zodiac sign, which are known for being workaholic, etc. Kasi as much as possible, tinatry mong i-perfect yung mga bagay na ginagawa mo, etc. Yan. So, dito, natutunan mong i-master yung how to balance family time, balance work time, at saka yung time mo sa sarili mo, time for yourself, time for you to have fun, you know. Natutunan mo i-balance yan, and that is good. Ganun naman talaga. Para maiwasan yung stress sa sarili, kailangan talaga number 1, meron kang mga, balance din ang tawag dito, na mga actions sa sarili mo. So, in the future, the King of Spade, napakaganda kasi nagsimula ka sa Queen of Spade eh. And then in the future, you do have the King of Spade, which is, kung makita mo, tumaas ang rango, no? So, yan ay pagtingin ng ibang tao sa'yo. And the Nine of Diamonds is showing to me as success. This is the result ng mga bagay na ginagawa mo, magkakaroon siya ng level up. And with the Seven of Spade, I'm not so sure about the Seven of Spade. I would like to clarify this. What's with the Seven of Spade? You do have, Seven of Hearts. Okay. And the Four of Hearts at the bottom of the deck. Ayan, so nagpakita rin dito is the Seven of Clover, Seven of that, so tatlong 7. That is lucky number. So, nakikita natin yung swerte sa'yo na dumadating kasi nga, natutunan mong i-balance yung, isingit ko lang yung chakra, no, kung tawagin sa katawan natin. We are full of, yung chakras, the throat chakra, crown chakras, etc. If you don't know that, it's like energies, aura, parang ganun. Or, no, rather yung energy
sa katawan. So, the more you balance your energy sa katawan mo, the more na mas mamamagnet mo yung luck sa buhay mo. I mean, sige, padadaliin ko yung explanation, ha. Pasensya ka na, gusto ko talagang malinawagan yung iba lahat. Bigyan kita ng example. Bakit ang isang problemadong tao, mapapansin mo, magsasabi yan, naku, lagi na lang problema, pasok na, problema na naman, gato ganyan. Magsasalita ng ganon. It is because, hindi balance yung chakra niya sa katawan. No? So, dahil doon na may imbalances, yung energy niya, yung energy niya is napupuno ng negative. And lagi ko sinasabi yan, like attract likes. So, if you are full of negativity, what will you attract? Of course, negativity din. But you, on the other hand, dahil natutunan mong i-balance yung sarili mo, natutunan mong i-balance yung chakra sa katawan mo, now you are full of balanced chakra, positive chakras na ito, positive energies, so that you are ang nangyayari, you are being lucky na, di ba? You're being lucky person and you attract luck na dito. Yun yung nakikita nating message especially with regards to the spade is all about the head or yung utak or nasa isip mo, and then the 7 of hearts is your heart. So natutunan mong i-balance yan pareho. And now, you are gaining a lot of respect from other people, at saka maganda dito, career mo nagpo-flourish. Nagbubunga, nagiging mas maganda. Sa side mo, puro matataas na kalidad ng card yung lumabas. Matataas na tao yan So, that is you. Na talagang re-respetuhin ka talaga ng tao the more na you concentrate on yourself. Okay? So, ngayon, etong part ng person mo, sa side ng person mo, what I see here is that 9 of Clover is challenges. So, nakakita tayo ng mga challenges sa kanya. Well, wala ka namang pakialam doon sa nakikita natin. And with the 6 of Clover, yung person na ito, mas nakikita natin na parang nahihirapan talaga siya. Na, kailangan niya ng tulong mo So, in the past, alam naman niya na ikaw na yung nakakatulong sa kanya, kaya lang masyadong mataas ang ego niya, mataas ang ihi niya. Gusto niya, hindi, ayoko na lagi ako tinutulungan, gusto ko, gumawa ako ng paraan sa sarili ko, etc. So, ang ending, hindi siya nagiging okay pag siya lang. At yung taong, or ibang tao, ito na, yung another person, na akala niya yung makakatulong sa kanya, hindi naman siya din matulungan, and problem pa nga ang nagiging ending ng kanilang connection. So, ganun na nangyayari, hindi siya nagiging okay. So, yung person mo, hindi siya nagiging okay. Okay? So, that's it for now, guys. Thank you for watching. Maraming salamat kung nakarating ka sa ending ng video na ito. Nakuha mo yung mga message. Ayan. Hindi ko kayo tinipid sa message. Ayan, bumawi ako sa inyo ngayon. Maraming salamat. At ito yung mga channel na you might want to subscribe dito sa mga channels na ito. Or whatever sign you are. Your earth sign is yung Virgo, ay nasa kabilang siya sa earth sign. And yung Madam PTV, wag mo itong palagpasin if you are into comedy reading, para hindi naman siya nakakainip or kahit hindi mo paniwalaan, bahala ka na sa buhay mo. I just want to make you happy, I make you smile, ganun lang. So, ayan, yung Madam PTV. And of course, yung Facebook namin, Madam P, and yung aming TikTok, Unipray. I love you all, guys. Thank you for watching, and bye-bye.